ngayon, eto nga ho, kaya ko lang binabanggit-banggit itong patuloy na ito. Kasi po ito, pinagpupunyagian ng marami sa mga nasa media, na maipasa itong Freedom of Information Bill na nakatenga lang sa Senado at saka sa Kamara. Na malabo na yan. Malabo na yan sa sobrang tagal na eh. Pang ilang term na ni Grace po ngayon, pangalawa na eh. Diba? Malabo na yan. At least, kaya ko binabanggit ito, bumangon niyang issue na yan na pinagpupunyagian ng mga nasa media na maipasa. Tandaan nyo yung karapatang yan kung magkakaroon ng ganyang batas. Hindi ho yung karapatan lamang, exclusive na karapatan ng nasa media, hindi ho. Kundi yan ay karapatan, magiging karapatan ng bawat mamamayan. Kaya hindi ka pwedeng basta-bastahin kung kahit ikaw ay karaniwang mamamayan lang. Kung alam mo na meron kang sandata laban sa pag-abuso, pwede mong magamit. Pwede kang makapanindigan bilang isang mamamayan. Yun ang kagandahan ng mga nasa media. Kami ang sumusukat sa hangganan ng pwede mong matamong kalayaan. Bakit mo yan pababayaan kung ikaw ay isang Pilipino? Hindi ba? Sipin mo yan, nagtataya kami. Nakataya kami dyan. Hanap buhay lahat. Hindi ba? Para lang matamo yan ng mga mamamayan. Sapagkat iyan lang ang pwede naming maiambag sa kalayaan ng ating bansa. Hindi ba, mga kaibigan? Eto nga ho, ngayon mga appointment, sipin nyo, ililihim. Di lalo na. Mga kontrata. Ano pa maibubulgar mo ngayon? Matatakot ka na. Di ba? Kasi wala ka nang pinangahawakan. Di ba yun nga ang ginagawa nila? Lalo ngayon, kahit na meron ka pang pangawakan, gigipitin ka. Tatanggalan ka ng trabaho. Isa-isa lang natatanggal ngayon. Gusto nila, puro-puri lang. Saka makakakita nun. Sa komunistang bansa lang yun. Sa mga bansa lang na meron diktadorya. Mga kaibigan. Napakalayo nito. Incomparable. Hindi mo pwedeng ikumpara sila kay Marcos. Yung pinagdidikit niyo yung mukha ni Presidente Duterte tsaka ni Presidente Marcos. Nakakahiya naman. Mapapahiya si Presidente Marcos. Si Presidente Marcos, tatapatin ko kayo. Si Presidente Marcos, hindi naging ganyan sa media. Although may mga naipakulong sa media. Yun lang yung mga, talaga namang meron silang agenda Diba? Hindi naman sila media, nagmamaskara media. May ideology na sila na at that time, bawal yun. May batas na bawal yun. Ngayon, mga kaibigan, katunayan di ba, si Sator Ocampo, nakakulong. Nung araw, naging presidente yan ng samahan sa media. Nagkaroon ng eleksyon. Pinayagan niya na makalabas. Pinasamahan ng gwardiya para lang ma-exercise niya yung kanyang karapatan na makaboto. Anong ginawa niya? Tumakas yan dun Sa tulong din ng mga nasa media. Kasi ganun ang samahan ng media nung araw. Nagtutulungan. Hindi katulad ngayon. Walang yaan. Bakit? Kasi ang media tandaan nyo napasok ng mga sindikato.
Parang itong gobyerno natin, ang mga nasa gobyerno, parang sindikato talaga, mafia na. Ganyan ang nangyari sa media. Pumasok sa media na ang misyon ay gamitin yung profesyon para sila magpayaman. Kunyari tumutulong sa api pero sila ang nang-aapi. Kanina nga nakikinig na yung sinakyan ko sumakay ako ng Grab pagsakay ko, napapakinggan ko yung isang programa ng nagmamagaling. Yung nagmumura ron sa mga ini-interview, yung nagpapahiya. Narinig ko na naman yun. Sipin mo, siya ang judge, siya ang police, yung nagre-reklamo sa kanya, humingi ng tulong yun para maayos yung problema, di ba? Isipin mo, ginulo niya yung problema lalo, dinagdagan niya. Inihanap niya, ginawa niya ng kaaway para lang makapagmagaling. Kalahin mo, bullshit yung kernel na kausap. Napakawawalang yan itong mga tao to para maitanghal nila na wala silang katulad sa tapang. Ang tapang nila ginagamit. Kaya kayo, pag-aralan nyo mabuti Hindi ko sinasabi kayo makinig dyan. Nakikinig kayo dyan Pakinggan nyo mabuti at suriin nyo mabuti yung ginagawa kung tama. Tama ba yun? Sasabihin mo public service ka, lalapit sa'yo. May nagre-reklamo, sinusumbong. Kinuha raw yung anak. Hiniram daw yung anak, hindi na binalik. Anak niya rin yun Diba? Police. Tinawagan yung hepe ng Las Piñas. Akalain mong ipahiya on the air, in public. Sino ka ba? Pinaghirapan ng tao yun bago niya narating yung kanyang ranggo. Mga kaibigan, public servant din yun. Hihiyain mo lang sa kaso na. Kaso lang ng may kaso. Kung ano na tinawag, tinakot pa. Tinawagan pa si Kaskolan. Ito naman si Kaskolan. Tapos biglang bola kay Kaskolan. Pagdating kay Kaskolan, bola. Para konsintihin siya sa ginagawa nila. Nakatarantaduhan sa media. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, ito, however, ito, the Duterte administration often cites the President's Freedom of Information Executive Order. Ito, ginagamit nila sa panloloko hindi ba? Iyan binabanggit nila bilang katibayan daw ng kanilang commitment sa tinatawag na transparency, mga kaibigan. However, departments often cite the many exceptions to this rule. Gumawa ng FOI. Kumbaga para ano yan panloko yan panloloko yan Puro deception talaga mga kaibigan, makikita ninyo Kumbaga, pakakainin kita ng lahat ng masasarap na pagkain. Ipapakain ko sa iyo. Kaya lang, bubunutin ko muna mga ngipin mo. Mga kaibigan, paano mo makakain yun kahit anong sarap ng pagkain? Ganun ang dating nitong freedom of information na ito na ginamit sa publicity, pampabango, ginamit na deodorant, mga kaibigan, para bumango yung administrasyong ito nung bagong upo. Pero sa katotohanan, hindi nagagamit ito Katunayan maraming mga nasa media ang hindi makakuha ng mga dokumento sa mga tanggapan ng gobyerno
na kailangan sa pagtupad ng kanilang tungkulin ng mga nasa media. Mga kaibigan, katulad na lamang halimbawa, pati ang mamamayan kasi sakop kayo ng FOI eh. Yung panlolokong FOI nga lang ito. Kasi hindi naman batas yan eh. Yan yung pinangako ni Grace po na isa sa batas kapag nanalo siyang senador nung unang takbo niya. Pero hindi niya tinupad yan. At nitong mga senador, pag malapit na eleksyon, yan ang ginagamit nila eh. Para bulahin ng media eh. Ito naman mga nasa media, nuknukan ng uto-uto. Ako hindi ako nagpapauto dyan sa ganyan eh. Bistado ko kaagad eh. Mga kaibigan eh. Katulad nito merong kaso nitong si Dino De Leon na nagtangka siyang attorney ito abogado, nag-request ng medical bulletin sa Malacanang. Yung medical bulletin ni Presidente Duterte. Sinagot ng palasyo yung kanyang sulat, request, na sinasabing wala raw silang impormasyon. Ganun lang yun. Basta ganun lang. Yung nilagdaan nga namang FOI sa pamamagitan ng executive order. Kasi executive order lang ito eh. Mga kaibigan eh. Nakalagay dyan, every Filipino shall have access to information, official records, public records, and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development. Sa ibang pagkakataon nga ng ating programa, di ba madalas kong mabanggit at may kwento, kaya na-imbento yung panukalang ito na freedom of information, ito ay offshoot. Nanggaling ito doon sa desisyon ng Korte Suprema sa inihain naming kaso nung araw. Kasama po ako ron sa, hindi ko matandaan kung mga 10 o mahigit kami sa 10. Hindi lalagpas ng 12 eh. Kami sa pangunguna ho ng dating radio commentator at kolumnista ng balita, si Attorney Rick Balmonte, abogado. Marami kaming komentarista noon, si Cauding Bartolome. Ako pinakabata noon eh. Kasi ipinahil namin yung kasong yun around 1986, kauupo pa lang ni Mrs. Cory Aquino. Hiniling namin sa Korte Suprema na sa pamamagitan ng tinatawag na mandamus, hinihiling namin noon sa Korte Suprema na utusan ang GSIS na ilabas ang listahan ng mga dating miyembro ng Batasang Pambansa na nabibilang sa oposisyon. Ito'y pagupo ni Mrs. Cory Aquino. Sapagkat nakabalita kami na itong mga mambabatas na ito, ilang araw na lang bago ang snap election ay tumanggap ng suhol sa administrasyon ni dating Pangulong Marcos. Ilang araw bago ang eleksyon, ibig sabihin bumaliktad sila, nasuhulan sila sa pamamagitan o ang ginamit na pansuhol sa kanila pera ng GSIS. Sa maskara ng kunyari utang. Pero wala naman silang collateral. Kasi kung uutang ka
sa GSIS, dahil hindi ka naman miyembro, hindi sila miyembro eh. Ang miyembro yung mga karaniwang empleyado. Hindi ba? Eh sila yung mga parang congressman eh, mga assemblyman eh. Nakautang sila. Sa madalit sabi, kung hindi ka miyembro, dapat meron kang collateral o isasanla kapalit ng pag-utang mo. Sila wala. Hiniling namin yan sa Korte Suprema sapagkat noon, itong si Sunny Belmonte, mga kaibigan, siya ang general manager noon eh. Ayaw niya kaming bigyan ng dokumento na hinihingi namin. Kaya kami, sa pangunguna po ni Attorney Rick Belmonte, dumulog kami sa Korte Suprema para hilingin na utusan ng Korte Suprema ang GSIS na ilabas ang kailangan naming dokumento. Yung petition na yon ay tinatawag na mandamus para ang korte o ang kataas-taasang hukuman ay maglabas ng utos doon sa respective agency na hinihiling doon sa mandamus. Katulad ng GSIS. After 3 years, 86, 87, 88, 89, tsaka lamang naglabas ng desisyon ang Korte Suprema. Ang mga petitioner, Attorney Rick Belmonte, si Cauding Bartolome, namatay na, si Ray Bagaching, marami na namatay, si Romel Coro. At that time, nasa dyaryo pa lang noon si Romel Coro, hindi pa siya nagbo-broadcast noon. Hindi, nagbo-broadcast na rin pala si Romel Coro noon. Pero si Romel Coro ay sumikat, nakilala yan bilang newspaperman. Magaling na journalist yun, mga kaibigan. Pero nagkaroon din ng radio program. Sino pa? Si Kawaldi Carbonell. Yung nagtataka ako ngayon, bumalimbing na kay Duterte. Naging Duterte bigla eh. Noon, makabayan daw eh. Yung mga nabubuhay na lang eh. Ilan na lang kami. Sila Cauding, namatay na. Sino pa ba? Marami yun. Meron kaming mula 10 hanggang 12. Ngayon, ano sabi ng Korte Suprema? Ang mamamayan, lalo ang mga nasa media, ay may karapatan na makakuha ng anumang dokumento, official documents, katulad ng binabanggit dito. Pero dito hindi binabanggit sa executive order na FOI ni Presidente Duterte kasama mga kontrata dun sa desisyon ng Korte Suprema na pumabor sa amin. Yung pong mga kontratang pinapasok ng gobyerno, kamukha yan. Asan ang mga kontrata niyan? Yung mga sangli point na yan na ibinenta sa incheck. Lahat ng papasukin kahit na yaan ay government-owned and controlled corporation, kasali yan sa lahat ng opisina. Alam ba ninyo, isang bagay lang. Hindi ka pwedeng magkaroon ng access sa dokumento na kailangan mo. Kapag ang hinihingi mong dokumento ay nagsasangkot sa seguridad ng bansa, doon lang hindi pwede. Mga kaibigan. Kulang nga itong nasa Freedom of Information eh. Mga kaibigan. Ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga panukala tungkol sa FOI. Kung tawagin nga ito, ang tawag dyan,
sa pagkakabanggit ng Supreme Court sa kaso namin ay access to public records. Maging ang karaniwang mamamayan ay kasamang binibigyan dyan ng karapatan. Ang sabi ng Korte Suprema, ang mamamayan, lalo na ang mga nasa media, ay may karapatan na kumuha ng mga kopya ng records na kanilang kailangan, lalo na ang media, sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Hindi ho ba, mga kaibigan? Yun nga ang ginagawa ng marami sa media, pero marami rin, hindi naman ginagawa yan, yung kailangan may dokumento ka. Hindi ba pagka nag-expose ka, meron kang ibinubulgar na sindikato, anumang pagnanakaw sa gobyerno, kailangan dokumentado. Sapagkat alam mong sensitibo yan. Dahil pagka ibinulgar mo ang isang anomalya, lalabas na magnanakaw yung opisyal. Di ba? So, ano gagawin yan? Magdidemanda. E di magdemanda ka, pero kung ikaw ay may dokumento, kahit idemanda ka, meron kang panghahawakan. Mga kaibigan, kaya nga ako di ba, panahon ni dating senadora, si Senadora Miriam Defensor Santiago, nung siya ay Immigration Commissioner pa lang, di ba in-expose ko yan? Gumawa ko ng sarili kong periodiko. At lingguhan lang lumalabas yung periodiko. Doon ko ibinulgar ang mga katiwalian na nangyayari sa immigration sa panahon na ang namumuno dyan si dating senadora o yumaong senadora Miriam Defensor Santiago. Ano ang ginawa ni Miriam Santiago para matigil ang pagbubulgar ko? Si Miriam Santiago, tandaan nyo, bago siya na italaga sa immigration, yan nagsilbi munang judge sa panahon ni dating Pangulong Marcos. RTC judge yan, mga kaibigan. Ngayon, at saka si Miriam nagsusulat ng column yan sa Daily Express. Panahon ni Pangulong Marcos. Ngayon, pagkatapos kong ibulgar ang anomalya sa immigration, siyempre, ang dating ni Commissioner Santiago nung panahon na yon, graph buster, di ba yun ang naging tawag sa kanya? Naging bansag sa kanya, graph buster. Pero nagalit, ayan, alam ni ano yan? Ni Andrea Domingo. Yan nagpapasasa ngayon na presidente ng PAGCOR o chairman ng PAGCOR. Mga kaibigan, si Andrea Didi Domingo. Dahil yan, tauhan lang ni Miriam dati yan, mga staff ni Miriam Santiago yan sa immigration. Ano ginawa? Idinimanda ako. Hindi nagtagumpay yung demanda niya. Na-dismiss sa piskalya dahil noon, hindi pa kasing korap ngayon ang prosecution office. Noon pinag-aaralan ng piskal muna yung ipinapile mo reklamo. Hindi katulad ngayon, basta't naglagay ka, kahit walang basihan yung kaso, isasampa nila sa husgado yan. Nung panahon na yon, ibinasura ng piskalya. Pagkatapos, nag-file pa yan ng motion for reconsideration. Na-dismiss din. At nagtaka nga ako, hindi man lang ako nakatanggap ng subpena para ako ay pagsumitihin ng tinatawag na counter affidavit doon sa complaint nila laban sa akin. Walang ganon. Nakatanggap na lang ako ng sulat mula sa Fiscal's Office
na humawak ng kaso para pagbigay alam sa akin na ibinabasura yung demanda sa akin ni dating senadora na nooy Immigration Commissioner Miriam Defensor Santiago. Ano ang ginawa ko? Pagkatapos na mabasura ang kaso laban sa akin, dahil lahat ng aking inilathala sa aking pahayagan na ang pangalan ay Dateline News, pawang mga dokumentado. Ano ang ginawa ko? Dahil dokumentado ang aking mga ibinulgar na katiwalian sa immigration. Naghain ako ng kaso ng grab case laban kay Miriam Santiago. Alam ni Attorney Rick Balmonte yan dahil si Attorney Rick Balmonte rin ang pinakiusapan ko na gumawa ng aking affidavit of complaint. Hindi pa nga complaint yun, information lang yun eh. Yan, si Attorney Rick Balmonte ang tumulong sa akin para maipile ko yung kaso sapagkat hawak ko ang mga dokumento, ang mga ebidensya. Mga kaibigan. Noon, binabantayan ko yung kaso. Ang nakaupo pang ombudsman noon yung tatay ni naging secretary ni ERAP si Iron Lady kung tawagin. Si Lenny De Jesus. Di ba? Maganda. Tsaka musician yun eh. Pero yung binansagan yun na Iron Lady. Tatay niya nakaupo noon na si Ombudsman Conrado Vasquez ang nakaupo noon. Mga kaibigan. At minsan na tsempohan ko yan kasi binabantayan ko yung kaso. Nabalitaan ko na nagkausap yata sila ni Miriam Santiago. Tinanong ko ngayon nung matsempohan ko si Ombudsman Conrado Vasquez, yung matino yun eh. Mga kaibigan eh. Matino yun. Tinanong ko sa kanya, ang sabi pa nga niya, ang bibilis ng pang-amoy nyo. Sabi niya gano'n. Natawa lang yung matanda. Pero alam nyo, yung kaso na ipinail ko kay Miriam Santiago, sumampa yun sa Sandigan Bayan. Kaya parang sa korte, halimbawa, ang katumbas ng ombudsman, piskalya eh. Yung piskalya, pag mayroong probable cause, ipapail yan sa husgado, di ba? Ganun na nangyari sa kaso ko, sumampa yun sa Sandigan Bayan. Mga kaibigan. At dahil nasampa yung kaso ni Miriam Santiago sa Sandigan Bayan, merong attempt si Miriam no na lalabas siya ng bansa. Hindi siya kumuha ng clearance muna sa pag-alis niya. Kaya, pagdating niya sa airport, hindi siya pinayagan na makaalis dahil meron siyang pending case sa Sandigan Bayan. Nalililitis siya ng Sandigan Bayan. Isipin niyo yan Time ni Mrs. Aquino yan. Nangyari yan. Inabot na yung kasong yan, tumagal na yan. Hanggang pagkatapos pa ni FBR. Alam nyo kung kailan na-dismiss ang kaso labang kay Miriam Santiago? Mga kaibigan, pag-upo ni ERAP. Magtataka kayo kasi si Miriam noon tumakbo pang presidente. Tumakbo ang presidente yan pagkatapos, di ba, kaaway niya si ERAP noon eh.
Kung tawagin niya si Johnny Walker eh. Ibig sabihin, Lasenggo. Ang iniinom, Johnny Walker. Hindi, mali siya. Nung Vice President si Erap, hindi, Senador si Erap, ang iniinom niyan, Old Par. Bakit ko alam? Nakakadalo ko sa mga inuman nila minsan eh. Hindi ako kilala niyang kupal na yan eh. Kasama ako ng mga kwan niya, barkada niya. Isinasama akong pilit. Tapos hahatagan na ng Old Par. Ito kay Bigote ito. Bigote tawag nila riyan. Mga kaibigan, bakit na-dismiss ang kaso? Paano si Senator Miriam pagkatapos na manalo ni Erap, ipinakasal yung anak. Kinuwang ninong si Erap. Pagkatapos no, na-dismiss yung kaso. Sa Sandigan Bayan, husgado yun, mga kaibigan, hindi ko sinasabi ito para siraan si Senadora. Katunayan, ako, gusto ko, buhay yan eh. Si Miriam Santiago. Kasi kailangan natin ng mga nagbububunga nga sa Senado. Hindi katulad ngayon, may napapalaba tayo. At least si Miriam, alam ang sinasabi, alam niya ang ginagawa niya. Mga kaibigan, magaling siyang mag-fiscalize. At alam niya ang sinasabi. Hindi katulad ngayon, karamihan sa mga senador ngayon, bitaw ng salita, hindi naiintindihan. Mga kaibigan, at saka malawak ang karanasan ni Miriam eh. Si Miriam naging judge sa matagal na panahon eh. Kaya, tsaka matalino, bright. Pero, kabataan ko nun eh. Ano magagawa natin? Alam nyo naman, sa media, hindi ka naman noon makikilala kung wala kang libel case. Kaya, gagalingan mo. Diba? Humanap ka ng pwede mong ibulgar na katiwalian sa gobyerno. Mga kaibigan, nagpunta sa akin kasi mga empleyado ng immigration nung araw, may asosasyon yan eh. Natatandaan ko pa pangalan nun eh, si Mrs. Tatoy eh. Galit na galit si Miriam doon sa babaeng yun. Kasi matapang yun. Mga kaibigan, basta labag sa batas, hindi siya sumusunod kay Miriam. Galit na galit si Miriam sa kanya. Lumapit sa akin yun. Kasi siya, nagsampa rin siya ng ibang kaso kay Miriam. Pagkatapos na pagsalitaan siya ng mga masasakit, may edad na noon si Mrs. Tatoy eh. Tsaka medyo mataba yun eh. Doon ko sa kanya narinig, ang pangalan nung binabanggit natin ng isang araw na number 1 PR nung araw si Mr. Adi Sison. Mga kaibigan, parang tinulungan din sila ni Adi Sison bago ko sila nakilala. Magpapatuloy po tayo. Meron akong lilinawin kasi marami daw nag-react doon sa sinabi natin tungkol kay Kawaldi Carbonell. Hindi ko sinabing si Kawaldi, yung DDS. Kilala ko yan eh. Di ba, ako pa nga nagsasabi sa inyo na si Kawaldi, anumang panahon, pumupuna yan sa kung sino ang nakaupo sa gobyerno. Hindi siya nagbabago ng paninindigan niya. Kapag ka nakita niya ang kamalian, hindi niya magagawang tumahimik. Ganon din tayo eh. Yun ang papel natin eh. Hindi ko mo halimbawa may pinaburang ka sa eleksyon, todo na, suporta mo ron na didilaan mo na tumbong. Hindi pwede yun. Kasi kung gano'n ang gagawin ko, may hangad akong pwesto. Hindi po pwesto na lang ako, ba't pa ako didila sa puwet? Gamit ko mikropono o kaya ballpen. Ang sinasabi ko, meron kaming isang kasama dun sa mga nag-file
ng kaso noon, kami nga mga magkakasama, yan nga sila, hindi, unang-una si Kawaldi, hindi pwede maging Duterte talaga yan. Alam niyo kung bakit? Matagal na panahon pa, nagpunta yan sa Davao, nakaaway nila si Duterte. Mga kaibigan, alam ko yung istoryang yun. At mas marami pa akong alam na istorya, mas nauna ron dahil gano'n na kami katagal magkakakilala. Hindi siya yung tinutukoy ko, nililiwanag ko dahil sana pakinggan nating mabuti. Yung aking sinasabi, mamaya naman pagkatapos ng programa natin, naka-replay naman ito eh. Pwede naman ninyong balikan eh. Hindi siya yung tinutukoy ko. Hindi ko na lang pangangalanan. Nasurpresa lang ako dahil isipin mo, nung araw magkakasama kami nagrarally labang kay Pangulong Marcos. Yung rally na ginawa namin, pumunta kami sa Mindiola, kami lang sa lahat ng nagrally sa panahon ni dating Pangulong Marcos ang nakalapit sa gate ng Malacanang. Iilang piraso lang kami. Siya ang namumuno, yung isang tinutukoy ko, hindi si Kawaldi yun. Sipin ninyo yan. Nasa gate kami mismo ng Malacanang, doon na kami pinigilan ng mga military. Kokonti kami. At yun ay napalathala pa sa Mr. and Miss. Maraming larawan yun. Kami ang tanging nagrally sa Mindiola na nakapasok kami hanggang sa Malacanang. Sa gate lang. Sa labas ng Malacanang. Wala nakakarating doon. Nung araw, ang mga nagrarally lang noon hanggang Sambeda, gandong ka lang. Yun lang grupong sumama ako noon. Ang namumuno doon yung isang komentarista tinutukoy ko na ngayon nagtaka ako Mga kaibigan, di bali sa iba sumama siya sa iba. Pero ito kitang-kita mo na. Pati ang kalayaan ng pamamahayag na ipinaglaban namin noon, mga kaibigan, nakalimutan na niya. Di ba? Nagtaka lang ako. Total, wala naman tayong pakialam doon At isa, kaya ko ulit binabanggit si dating Senadora Miriam Defensor Santiago, gusto kong maliwanagan ninyo ang dahilan. Yun yung sinasabi natin. Halimbawa, meron tayong binulgar sa ginagawang katarantaduhan ng isang politiko, isang opisyal sa gobyerno. Hindi dahil sa personal ang galit mo sa kanya, kundi labag yun sa mamamayang Pilipino Laban lahat yun sa mamamayang Pilipino. Pero personally, deep inside, gusto ko si Miriam. Gusto ko nandyan siya para balanse lahat. Hindi mo ba? Gusto ko may bunganga na kamukha ni Miriam at kasing talino niya. Kasing galing sana niya. Meron pa ba tayo niyan? Wala na. Kaya ang marami sa atin, naduduwag na. Dahil nakikita natin, duwag na. Ang mga dapat ay nangunguna para ipaglaban ang ating bansa at mamamayan. Hindi niyo ba napapansin yun? Yung kahalagahan. Hindi ko siya dinimanda dahil galit ako sa kanya, personal. Hindi. Ibig sabihin, dinimanda niya ako. Pag dinimanda mo ang media, ano ang gustong i-imply o ipakahulugan ng demanda laban sa media? Unang-una, gusto kang ipahiya. Gusto nilang palitawin na hindi ka nagsasabi ng totoo. Hindi ba? Nagsisinungaling ka kaya ka dinimanda. Pangalawa, takutin ka para hindi mo na maipagpatuloy yung iyong pagbubulgar. Mga kaibigan,
Dahil may kaso ka na eh. Lalo na kung yan ay sasampa sa husgado, pag nasa husgado, mawawalan ka na ng liliit ng ang iyong kalayaan na maipagpatuloy ang pagbubulgar laban sa isang taong nagdemanda sa iyo. Sapagkat pwede kang i-cite for contempt ng korte. Kaya maraming risk, di ba? Hindi ho libre. Hindi ho basta ginagawa lang ito dahil sa gusto nating magyabang o ano. Hindi. Mga kaibigan ipinaliliwanag namin sa inyo, hindi ho kasindali ng inaakala ng iba ang gampanan yung tungkuling ganito. At pinagpapasalamat lang natin sapagkat marami ang gustong magsalita. Marami rin ang mas may nalalaman sa atin. Marami yan. Baka wala tayo sa kalingkingan. Kaya lang, yung pagkakataon na masabi mo yan, sa palagay ko naman, bihira ang nakagagawa nun. Kahit abogado yan, nag-aral ng batas yan. Hahamunin ko. Hindi siya broadcaster, hindi siya commentator. Sabay kaming uupo sa mikropono. Para kang naglagay ng asong matapang, yung nangangagat ng tao. Dalin mo yung nangangagat ng tao na aso sa veterinaryo. Pag inilagay na yan sa lamesa, tignan mo kung gaano kaamo yung aso. Nangangatog pa yung aso sa takot. Hindi tao yun Pero may pakiramdam yun. Di ba? Subukan nyo. Yung nangangagat na aso, dalhin nyo sa veterinaryo. Pag nilagay ng veterinaryo sa lamesa yon, makita ninyo. Yung tapang nun, wala na. Manginginig sa takot yung aso. Ganon. Yun yung pinagpapasalamat natin. Di ba? Marami tayo na gusto magsabihin natin at alam ang sinasabi natin. Baka mas, sabi ko nga, baka mas magaling pa eh. Di ba? Kaya lang yung masabi mo yun, that is another story. Di ba? May mga abogado eh. Ang gagaling na abogado. Pero bigyan mo ng mikropono. Magkomentaryo ka. Total, tapos ka ng abogasya eh. Marami kang alam na batas eh. Pakinggan nyo si Enrile kung ano tunog. Siguro makakatulog kayo. Di ba? Pag nakinig ka kay Enrile, dalubhasang abogado yon. Sige nga, pakinggan mo. Nagpo-programa eh. Di ba? Pakinggan mo. Kung mapagtsatsagaan mo. Di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! At kaya natin binabanggit yung mga karanasan noon. Tulad dyan si Kawaldi. Para ilarawan namin sa inyo kung gaano nakalalim ang ipinuhunan nila. Itinaya nila para sa bayan. Mga kaibigan. Hindi yung nabibili ng pera yun eh. Walang halaga yun eh. Walang kapalit na pera yun. Hindi ho siya yung tinutukoy ko. Alam naman nyo yan eh. Sana pinakikinggan nyo mabuti. Hindi ko binanggit yung pangalan nun, yung isa. Nangihinayang lang ako. Bakit sipin mo, ang dami mong pinuhunan, tapos bigla ka na lang sumirko. Sa bagay, ganyan talaga pagka nakatikim ka na ng pera, di ba? Mahirap mo ng yan.
Mahirap mo nang kalimutan yung pera. Labis pong nagtataka marami kung bakit sobrang tahimik ang mga senador na nasa oposisyon sa lahat ng mga nakababahalang isyu ngayon ng bansa. Oh. Si Eddie Rodriguez ng Pasig, binabati natin, nag-text siya. Yung kawaldi ba yung video na willing siya tumulong na kay Presidente? Ay, hindi ko alam kasi itong ginagawa namin, ako sa pagkakaintindi ko, tulong na ito kung pakikinggan. Hindi naman sila nakikinig May sarili silang agenda. Ayaw nilang makinig sa publiko. Ayaw nilang makinig kahit kanino. Basta iba ang direksyon nila. Kaya puro pagnanakaw ang nangyayari, mga kaibigan. Special power. Pakukulong mo lang yung mga special power pa ba yun? Sus Maria, puro special power. Baka sa huli, pati kili power. Hindi nga natin alam kung sino na yung nasa Malacanang na yan Baka raw ang pangalan ng nasa Malacanang, hindi naman. Si si Crescencio Estremos. Si look-alike, Ang pangalan daw, Crescencio Estremos. Sipin mo, nakakaupo sa Malacanang. Edmund Lucena, si Hani Liwanag, Albert, alam mo bakit yung Hani raw? Bukod sa nakakatulong makatulog ka, alam mo kung bakit nakakatulong makatulog? Saan ba galing ang honey? Sa bubuyog. Di ba? Ano tunog ng bubuyog? Bzzz. Di parang ka natutulog. Di ba? May maikwento lang, di ba? Si Ricardo, ayun, nabati na natin yun Si El Mica, si Belen Villena, ayan. Si Jesus Jake Datu ng Manville, New Jersey. Dionisio Porras, Jaime Mariano, Efren M. Ortilla, Yolanda Kabatbat Mata, si Rosalina Santos, nabati na natin yan Si Green Guevara, RJ Rivera, ginawa na talaga nilang private property yung gobyerno. Tama. As if, may as if pa Mimi Basalio, yon, Armando Eluna, si Elvira Pilapil from New York, yan, lagi nanonood. Arthur Perez, nadidisconnect, putol-putol. Ba't ako napuputol? Totoo ba yun? Baka sa inyo yun. Baka mahina ang ang internet mo. Bumili ka ng ng 150 a week. Katulad ko. Hindi na mamatay ito, di ba? 150 a week lang to, si Lorena Cruz, si Roque at Duque. Tama ka. Si Hilario Baldubino. Si Lynn Malado Lunas Opids. Si Junish, nabanggit na yon. Si Neil Barbo Bakulanlan. R.A. Bautista. Naghahang ulit. Hindi na po Facebook. Hindi. Hindi naman, di ba? Hindi naman Baka naman
Inaano nyo kami niyan, ha? Kayo, nang aano kayo, ha? Sumbungo kayo kay Babalo, nang aano. Si Alberto Puno at kanyang anak si Arvin Joseph Puno, birthday September 5. Ba, birthday pala ni Joseph Puno bukas. Ngayon, ilang oras na lang. Batiin natin. Albert, ano pangalan? Arvin Joseph Puno. Happy birthday. Narito pagbati natin, ha? Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Nabati natin si Joel Cruz at ang kanyang may bahay na si Lourdes Baltasar Cruz sa San Diego, California, kaibigan natin. Concepcion Olivo ng London, Robert Cortez from Bruno, California, Virginia Madera, Glenda de Lima at Juan de Lima ng Etobicoke, Ontario. Parang mga pangalan ng Indian, ano? Sa Canada ho yan. Boyet Potenciano, yung lugar, ha? Si San Diego, si Boyet. Nabanggit na yan kanina, eh. Si June Balboa ng Angeles City, Norman Cruz, Nick Ruazon ng Rochester, Minnesota, USA. Rene Cruz, Ernesto Mangahas, Joselito Camacho, Eric Partosa ng Nevada. Virgilio Abibas ng Sacramento, California, Ariel Ramos ng San Pablo City, si Rudy Santos na kaibigan natin sa California, original ng Bandang Horoscope, Hector Ponasier, kaibigan natin sa New York, si Retirba Inventado Jerry, si Julie Bien, si Director Rolly Garcia ng Bureau of Customs. Dapat to gawing Deputy Commissioner to, eh. Pero wala, eh. Gusto rito puro mga mandurugas, eh. Si Radex Gonzales, Aurora de la Cruz, si Rolando Campos, Sergio Gerolaga, si J.R. Madrigal na proud Calapeño na taga Southern California, Antonio Dexter, si Renato Espiritu, Susan Javier, tatay sa dulo, si Reginald Santos ng Kingdom of Saudi Arabia, Hubert Ivan Pang, Joe Vargas Hill, Nelson Beblañas, Eduardo M. Hambaro ng Quezon City, Elmer Catulin, Delia Relato, Bella, sino to? Russo Feliciano. Pero wala na po tayong oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais.
magandang yumaga, Ahan Chen. dito sa bayan